3 reasons, according to St. Thomas, why we should fast. 3 rason, according to St. Thomas Aquinas, the seraphic doctor, kung bakit tayo ay dapat mag-fasting. Number 1, to conquer the lust. Halos parehas sila ng sinasabi ni St. Augustine. Number 1, para kay St. Thomas, bakit tayo dapat mag-ayuno? To conquer the lust. Yung mga temptasyon natin. Nalalabanan natin ang ating temptasyon pag yung temptasyon natin sa pagkain ay nalabanan natin. Kumbaga, parang entry point natin itong pag-control sa pagkain para rin ma-conquer natin ang ibang mga mas malala po natin na temptasyon. Ulitin ko, maganda po ito, to conquer lust. Number 2, sabi ni St. Thomas, to help our minds rise above material things and contemplate on heavenly realities. So yan ang isang maganda sa fasting. Parang nauulit lang kay St. Thomas, ang ating isip gumaganda, kaya naiisip natin yung mga heavenly realities pag tayo po ay nag-aayuno. Pangatlo po na magandang effect ng fasting sa atin is to atone for our sins. We suffer when we fast. Kaya in a way, para nating binabayaran, para natin kinokontrol ang ating mga kasalanan. We suffer or we sincerely say we are sorry for our sins, and when you fast, mas lalong gumaganda yung pagiging sorry mo, yung pagsisisi mo. Nakakatulong ang fasting para maipakita na ikaw ay totoong nagsisisi. Very biblical naman pa ito, kaya sinabi din ito ni St. Thomas. So yan po mga kapatid, ang ganda po ng fasting in the Catholic Church. Sana po ngayong Kwaresma, kayo po ay mag-fasting. Kung kaya po ninyo all throughout the 40 days. Kung hindi, every Friday mag-fasting and abstain kayo. Kung hindi kaya, at least man lang, pipili ka ng araw na mag-fasting ka. At kung hindi talaga kaya, at least man lang yung 2 days na yan, Ash Wednesday and Good Friday. Sana po, mas maganda ang Lent 2025 natin dahil ginagawa po natin etong 3 pillars of Lent: prayer, fasting, and almsgiving. Salamat at God bless po.